Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, balik topic tayo mga kasawi. Alam ko na halos isang buwan, ayan na ang dami nagpipiing mga kasawi at sobra. Talagang minsan gina-gina sila kasi gawa ng hindi daw nila nababasa yung mga quote ko doon sa mga ina-upload ko. Yun, ngayon nga, kahit na hindi maganda masyado yung pakiramdam ko is magta-topic tayo mga kasawi. At syempre, eto nga, magbabasa na tayo ng ating mga mensahe at sana ang pagpasensyahan nyo ng boses ko na medyo paus pa dahil hindi pa talaga ganun ka ano yung lalamunan ko dahil nagkaroon nga ng problema sa aking lalamunan dahil inuubo-ubo ako at sinisipon talaga. May sakit talaga ako. Parang hanggang ako na may sakit mga kasawi na halos talaga ubos sipon. Ayan. Kaya hindi ako nakapagsalita ng maayos. So ngayon, magbibigay tayo ng topic at galing ito sa ating sender na isang babat. Alam ko na maraming makaka-relate sa topic na ito. Ayan. Hello po ma'am, may relasyon po ako ngayon at kapareho po kaming may pamilya. Walang usapan na pera, hati kami. Kami sa gastos kapag nagkikita kami. Minsan ako taya sa food, siya taya naman sa hotel and alak namin. Hindi Hindi ako nanghingi sa lalaki ng pera. Di ako nagdemand ng oras ng panahon kapag libre ako at ganun din siya doon kami nagkikita. Walang stress sa relasyon namin, walang away, walang sumbatan, gusto lang namin makasama ang isa't isa. Asawa niya ay 62 years old ng edad at siya naman ay 54 pa. Aside ko naman, 45 ang ka-live-in ko'y 65 na. Bingbang lang ang aming pagkikita dahil parang hindi kami happy sa mga partner namin kapag sa usaping bingbang. Kasi nga po sila ay may mga edad na. Wala sa plano na magbibitawan ang pamilya namin. Todo suporta kami sa bawat pamilya namin. Sa bingbang lang talaga kami. Kaya kami nagkikita. Ayan, ang haba. Ayan ang haba ng natin, ng followers natin. Ang sabi niya, in short na lang natin na parehas sila na may karelasyon, mga kasawi. At syempre, eto nga ay ang kanilang mga pareha ay parehas daw na may edad. So, hindi sila nasasatisfied sa kanilang mga asawa. Kaya yung ending ay nagkaroon siya ng ka-affair. Ayan. So, yung lalaki na may asawa din, siya din may asawa, parehas na matanda yung kanilang asawa. Kaya both sila na hindi talaga satisfaction pagdating sa pakikipag-bingbangan, mga kasawi. So, yung ending nga, nagkikita sila both. Tapos, yun nga, wala naman silang dinidiman sa isa't isa. Basta both sila parehas na nag-share kapag once na sila ay gustong mag-motel. So, hotel, ayan, short, syempre mga kasawi. At syempre, hindi lang yun mga kasawi, kapag ka sila daw ay gusto magkita, yun lang, bingbang yung hangad nila. Kasi nga, syempre, yun ay tawag ng laman, ika nga. Pero wala daw silang plano na bitawan ang kanilang pamilya. So, magbibigay tayo dito ng suggestion or advice, mga kasawi, sa ating sender na isang babae. Ayan, para po sa akin mga kasawi, kapag ganito yung ginawa mo sa iyong kapareha or pamilya, kahit na hindi ito malaman ng asawa mo na nakipagbimbangan ka sa ibang lalaki, alam nyo ba, magkakaroon din kayo ng karma. Napakahirap sa isang sitwasyon na ganito yung ginagawa mo dahil hindi ka lang satisfied. Atin kasi mga kasawi, ang pangit tingnan na hindi ka lang kontento sa pakikipag-bingbang sa asawa mo ay naghanap ka na ng affair. Kasi ganito lang yan. Kailangan kapag matanda na yung partner mo, acceptable mo yun na talagang hindi na siya ganun ka-el. So, kung sabihin na natin na hindi ka satisfied, ay may mga bagay naman na pwedeng gawin. Ayan. Pwede kang, ayan, andyan yung asawa mo, pwede kayong mag-foreplay, tapos yung, kasi sa edad naman na 65, alam ko, is magkakaroon pa rin naman ng L yung asawa mo, or 54 yung asawa mo, is pwede pa yan. Gagawan niya ng paraan para hindi ka magkasala sa iyong asawa, kasi sinasabi mo nga na hindi mo naman plano na bitawan yung pamilya mo. Pero kapag once na nalaman ito ng asawa mo ay syempre sira na yung
tiwala niya sa'yo, pamilya ng binuo mo ay sira ng lahat, 'di ba? Kung iisipin mo hangga't hindi ka pa nabibisto ng asawa mo, kailangan ay humiwalay ka na sa iyong karelasyon at gano'n din naman siya. Kasi iisipin mo kung tawag ng lanlaman ang gusto mo at pakikipag-satisfaction sa bimbangan, isipin mo din ang magiging conclusion nito kung karapat-dapat ba na gawin mo ito sa asawa mo at alam mo ang kahinatnan sa bandang huli kapag once na nalaman ng asawa mo talaga mga kasal. Kasi napakahirap sa isang sitwasyon. Ngayon lang naman talaga yan. Nagkakaroon kayo ng satisfaction, ika nga dahil hindi na ibibigay ng iyong asawa. 'Di ba? Pero pagdating ng panahon, parehas na din kayo na magkakaedad ay hindi na rin nyo magagawa pa yan ng ganyan ka-aktibo ang inyong pakikipagbingbangan sa isa't isa. Kung ako sa'yo, kung ayaw mo na magkaroon ka ng problema sa iyong kapareha, mas maganda na huwag mong gagawin ito sa kanya. Kasi napakahirap ng isang sitwasyon na papasukan mo pero yung habol nyo sa isa't isa ay pakikipagbingbangan lang. Napakahirap nun kasi baka mamaya ay meron ka ng love doon sa isang lalaki kasi babae naman kasi kadalasan kapag ito ay nakipagbimbangan na talaga ay meron na itong feelings na nararamdaman kasi mga babae madiriin ito, hindi unlike sa mga kalalakihan na kahit hindi nila mahal ang isang babae ay nakikipagbimbangan ito dahil sa tawag ng kanilang letter L mga kasabi. So yun lang po yung aking suggestion dito sa ating sender na maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Hindi pa huli ang lahat. Dapat habang maaga pa ay magbago ka na. Iwanan mo na ang lalaki na nagbibigay sa'yo ng satisfaction pagdating sa pakikipagbingbangan. Mahirap kapag once na nahuli ka ng iyong kapareha. Napakalaking gulo ito kapag ka nangyari. Yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, magandang gabi.